may-ari ng company noon. Tayo isa sa mga nag-start sa business ng Unified Products and Services, no? Anyway, doon sa mga first time na nag-iisip, nagtatanong kung dapat bang diinan yung business o hindi, o dapat bang seryosohin yung business o hindi. Actually, ano lang yan doon sa perception mo mismo sa buhay mo, sa sarili mo, pwede mong ma-assess or mapagdesisyonan kung dapat ka bang dumiin o hindi. Diba? Kasi, ang pinag-uusapan dito, hindi simpleng bagay, buhay-buhay na. Kumbaga, pag nag-decide kang gawin business to, ang mga tao na nakapaligid sa'yo, na matatat mo, di ba? Yung buhay nila at yung pangarap nila, pwede nilang i-depende sa'yo. Kaya sabi nga nila, pagka nag-decide gawin yung business, malaking obligation talaga siya sa bawat isa. Kasi, it's about changing the minds of those people na dating hindi naniniwala na may pag-asa pang mabago buhay nila. Then suddenly, na-meet nila, then pinarealize mo or kumbaga nabuksan mo yung pinto ng pag-iisip nila na pwede pang magbago yung buhay nila. Kaya sa totoo lang, malaking obligasyon po yan sa network. Totoo lang siguro doon sa mga person na nandito, ganyan din yung feelings ko, di ba? Excited ako, hyper, gigil. Kumbaga siguro nauna nang nagsimula ako dito yung pagka-hyper ko or pagka-gigil ko pagdating sa pangarap ko. Kaya lang eto na nung tumatakbo na ako, nag-i-evolve na yung network ko, dumadami na yung downline ko, and I start to talk with them about their reasons behind doing this business and yung mga pangarap nila. Actually, bigla akong kinabahan. Alam mo ba't ako kinabahan? Hindi ako kinabahan kasi hindi ako kumikita pa. Hindi po. Kinabahan po ako kasi, alam mo yung pagka-open mic sa kanila, ang pinag-uusapan na namin yung how we can change their lives. So, paano namin babaguhin yung buhay nila. And suddenly, biglang lumapag sa isip ko na yung networking pala, para tumama ka or para yumamang ka, sisimulan mo palang isipin yung buhay ng mga taong kapaligid sa'yo. Diba? Naging naging obligasyon mo na yung mga tao na kinumbinsi mo na magbabago ang buhay. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na mahina ang integridad mo, makasarili ka lang, siguro pwede mo silang iwanan basta-basta or hayaan lang humataw mag-isa. Pero kung katulad kita or katulad ka ng mga ibang leader na alam mo yan, yung prinsipyo na sa buhay na tumulong, di ba? Or isipin yung kapakanan ng mga tao sa ilalim niya, maniwala ka sa hindi, everything will change. Kasi ako, nung na-realize ko na yung mga tao pala sa ilalim ko ay nangarap bigla, yun yung naging reason ko kung ba't ako dapat lumiin, ba't ako dapat kumataw. Siguro sa mga leaders na nandito, siguro yun yung tingnan nyo muna. Totoo naman na pag humataw ka, may pera ka, may income ka, pero guys, tingnan mo yung mga taong sumali sa'yo. Tingnan mo yung mga taong nag-join. Diba? Minsan yung mga pera niyan, hindi natin alam saan nanggaling, saan nila hinugot, diba? Pinangutang, diba? Pumatay, diba? Pumatay ng baboy. No, diba? Diba? Alam mo yun, diba? Maraming taon sumali sa atin na hindi maipaliwanag kung paano nila na-raise yung capital nila when they start to join our business. So, doon pa lang mga kaibigan, diba, it's our moral obligation na to guide them, to assist them. Just okay lang, hot water. To assist them, paano gawin yung business. And ang maganda sa networking, guys, in general. Kasi networking in general naman talaga maganda yan as long as legal, moral, ethical. So, in general, networking maganda kasi siya yung wave of the future. Ito yung sistema or platform sa buong mundo right now na tumutulong sa mga ordinaryong taong katulad natin para magbago ang buhay. Diba? So, one thing yung nakita ko nung nagne-network na ako is ang galing talaga ng networking. You know why? Kasi, yun nga pag ikaw yung tipo ng tao na naisip mo is yung
naisip mo yung mga taong sumali sa'yo at nagkaroon ka ng tinatawag na passion or yung panggigigil, di ba? Not only for yourself, but yung panggigigil mo na extend yung sarili mo sa mga tao sa ilalim mo na tulungan sila na baguhin yung buhay nila. Alam mo mga kaibigan, doon na nagbabago lahat. Di ba? Ang sistema mo sa networking. Kasi ako, 1998 nag-start ako, iba yung mindset ko nung nag-join ako. Siyempre, inisip ko sarili ko. Di ba? Yun ang unang sali ko. Nung lumalim ako, naisip ko yung family ko. Di ba? Yun yung nagiging way mo eh. Pero nung lumalim ako, naisip ko yung mga tao sa ilalim ko. Na mayroon ding pamilya, na may mga orang umaasa din. Na ang concept pala ng networking, para magbago buhay mo, kailangan mo palang i-touch yung lives, di ba? Yung life ng mga tao sa ilalim mo. Kailangan mong makapa yung sitwasyon nila and maparealize sa kanila yung reason behind doing this kind of business. Nako nyo? Kaya nung tumatagal na ako, sa totoo lang, para bang naging mantra ko na talaga na every time I talk to my people, just like the way I'm talking to you right now, parang it's my moral obligation na to guide you na gawin yung business ng tama. Kasi ang bottom line, pag tinulungan mo yung mga tao mo sa ilalim na wholeheartedly, with compassion, di ba? Natulungan mo sila na makuha nila yung mga pangarap nila. Alam mo mangyayari? Yung pangarap mo, definitely matutupad mo. Like what happened to your uplines, di ba? Sila Ma'am Nor Russo, she sacrificed a lot. Di ba? When we started to do Unified, si Ma'am Nor from South Cotabato, nakakarating pa siya ng Tuguegarao City. Imagine mo yung South to North, kinanik niya yun. Hindi niya alam kung anong pupuntahan niya doon sa Tuguegarao. Pero in spite of everything, because may taong nagtumik sa kanya sa lugar na yon, bumaba siya doon. Alam mo, hindi niya alam kung may matitirahan siya doon. Ang dala niya lang doon, sarili niya at yung gigil niya sa pangarap niya. Pero mind you guys, all of the things na pinagsakripisyo ni Ma'am Nor, diba siguro kung may results man siya ngayon, worth it yun kasi grabe yung commitment na ginawa niya sa mga tao. The same way na ginawa niya rin sa inyo nung naghahataw siya. Hindi niya muna tinignan yung resulta niya. Tinignan niya muna yung resulta ng mga tao sa ilalim niya. Kumbaga mas inuna niya pang kumita yung mga downline niya sa ilalim bago pa siya kumita. Diba? Ngayon, nagre-reflect na yan. Nandiyan na sila Ma'am Angie, sila Ma'am Chini, sila Marby, sila Moy, sila Albert, yan, nandiyan sila Mir, sila Casey, sila Irvin, ang dami na, sila Ma'am Shilu. Dumadami na yung tao sa ilalim. Na alam mo yun na nagkaroon ng pare-parehong principle. Guys, alam mo, yung mga taong ganun, ito yung mga tao na, ano sila, meron silang good character. Kasi, more than anything, di ba? Sabi nga hindi, totoo naman sadya ko dyan sa networking, pera. Well, totoo naman talaga yun. Pero alam mo, kung ang sadya mo lang talaga rito ay pera para sa sarili mo lang, mahirapan ka tumama dito. Kasi ako, sa totoo lang, mga kaibigan, dahil sinabi sa inyo, sumali ko, unang nakita ko sarili ko. Sumunod yung family ko. Sumunod yung mga downlines ko na ngayon. Parang yung Unified ngayon, di ba? Hindi ko na tinitignan yung para sa company. Kasi done na siya eh. Kumbaga, tumuloy ka hindi. Yung Unified, magpa-fly na talaga to. Whether we like it or not, Unified will fly high in the sky. Kaya lang, may katulad nyo. May katulad nyo na, alam mo yon, decided, di ba? Gusto magbago buhay. May katulad mo na, dumidiin, nangangarap, kinakabahan. Di ba? Tatanong, pwede ba? Totoo kaya? Matutupad? Kakayanin kaya? Di ba? Yun yung mga tanong at agam-agam sa katawan mo na tumatama ngayon. Kahit leader ka na ngayon. Di ba? Kahit nandiyan ka ngayon, kasama ka sa meeting na to. Yan yung mga katanungan na bumabakat sa isipan mo at katawan mo na habang pumapalakpa ka, nakikinig ka kay Sir Edmund kanina na pumapower ka, nanggigigil ka. Iniisip mo na, kaya talaga? Magagawa kaya talaga? Totoo kaya talaga?
So marami kang katanungan sa katawan mo na bumabagabag whether makakarating ba o hindi, makakaya ba o hindi. Alam mo mga kaibigan, to tell you honestly, walang tao makakasagot kung makakarating ka o hindi. Wala iba kundi yung sarili mo. Kaya lagi ko sinasabi, di ba? Kapain mo yung puso mo. Namnamin mo yung puso mo. Ano ba yung laman ng puso mo? Tandaan nyo, if you want to have the so-called charisma na laging sinasabi ng mga leaders sa mga tao nila, guys, to tell you honestly, you need to love the people around you. You need to touch the lives of the people around you. Forget about yourself. Di ba parang ang hirap? Sir Manny, bakit ganun? Sabi mo, forget about yourself. Totoo yun, mga kaibigan. Kasi when I run this business, di ba? It's not about myself alone. Di ba? It's not my family alone. Today, I am dealing with the people, the likes of you, and the people under your organization. Na alam mo yun, hindi ko kaya mamahinga. Minsan hindi ko kaya halos matulog eh. Kasi, alam mo yun, yung simpleng comment ko lang sa mga downlinks natin minsan, simpleng hi, hello ko lang minsan sa mga tao natin, simpleng greetings ko lang sa mga tao natin, to show them na I'm so passionate, di ba? And I'm very much willing to inspire those people under our organization. For what? Di ba? Para may transfer ko lang sa kanila yung inner aura na meron ako. Kasi alam mo bakit? Mga kaibigan, lalo sa mga leaders na nandito ngayon, tandaan nyo to, yung mga downline natin, minsan iniisip nyo, baka sabihin nyo, naku, pera lang kailangan ng mga downline natin para mataw. Maniwala ka sa akin, hindi. 99% mga kaibigan, hindi malimit pera. Ang hinahanap ng leaders natin, malimit, hindi pera ang hinahanap na suporta para sa atin. Alam nyo kung ano? Yung maging totoo ka lang. Yung maging totoo ka lang at maramdaman nila na nasa puso mo, totoo talaga na willing kang tulungan sila. Tandaan nyo, pera pangalawa lang yan. Pero ang number one, yung inspiration. Di ba? Yung maging inspired sila na makasama ka nila. Alam mo yun yung habang ginugol setting ka ng upline mo, di ba? Or habang ginugol setting yung downline mo, lagi mo sinasabi, kaya natin to, tirahin natin to, tutulungan kita. Pagtulungan natin, baguhin yung mga pangarap mo. Alam mo yung mga ganong bitawan mo. Maybe nung una, parang siyempre, alam mo yun, lahat naman tayo, pati naman ako dumaan doon, aminado ako eh. Hindi naman ura-urada na may puso yun nung binabagsak mo eh. Pero to tell you honestly, sabi nga eh, kung lagi-lagi mong ginagawa at laman ng iisip mo yung mga bagay na binibitawan mo, guys, tandaan mo, ang unang taong tinatamaan ng bawat katagang binibitawan mo, walang iba kundi sarili. Guys, sarili natin. Kaya every time binibitawan ko yun at sinasabi ko, alam mo yun, lalo ako nang gigigil. Saan? Sa sarili ko ba? Hindi. Lalo ako nang gigigil sa sarili ko para saan? Para tulungan yung mga tao sa ilalim natin. Kaya, kala nung mga iba na, hindi ko na iniisip yung mga downlinks natin. Alam mo, sa totoo lang, kung meron tao ditong, grabe yung passion. Sabi nga, hindi nga passion eh. Grit na nga eh. Alam niyo ba yung grit? When passion meets commitment, ang tawag doon, grit. Diba? Kasi passion alone, sometimes nakakapagod ka pag hindi mo nahihit. Pero when you match that with commitment, nagkakaroon ka ng tinatawag na grit. Yun ang meron ako when it comes to people. Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo, mga leaders, hindi ako papayag. Diba? Ramdam niyo naman yun. Hindi kami papayag ng mga uplines. At ang baong unified na hindi mo tamaan yung pangarap mo. Kaya lang mga kaibigan, alam mo yun, kahit isugal na namin lahat para sa'yo. Diba? Diniyan na namin lahat para sa'yo. Minsan kasi yung taong tutulak para sa pangarap mo, wala iba kundi ikaw pa din. Kahit na 1 bilyong salita ang sabihin ko dito, ni Upline Edmund, nila Ma'am Chini, nila Marvin, nila Norn, na lahat ng mga uplines mo,
At the end of the day kasi, the person who will decide whether he want to pursue his career or not, or a change, wala iba kundi ikaw. Tandaan mo, kung sino man yung kaharap mo lagi, everyday sa salamin. Eto, yung tao na pipigil at tutulak para sa'yo para baguhin yung buhay mo. Tandaan mo yung mga kaibigan. Pero dapat ngayon pa lang, at this point of time, na-realize mo na yun. Di ba, minsan nakita mo, hataw na hataw ka. Pero bakit parang nangyayari? Kasi alam mo bakit? Nabe-pressure ka sa sarili mo. Tama? Guys, lagyan mo ng puso. Anong puso? Upline, sabi niya. May puso naman ako. Yes, may puso ka. Always put your shoe to the shoe of your people. The people under your organization. The people whom you change the mindset. Diba? And make them believe na pwede pang magbago ang buhay nila. Kaibigan, every day, if you are that type of people or individual na you have concern about your people or your downlines, maniwala ka sa akin mga kaibigan, magugulat ka na lang. Di ba? Because walang namamahay na hatred sa katawan mo. Walang namamahay na bitterness or pagiging greed sa katawan mo. Kasi the moment you think other people before yourself, di ba? Nakaka-exhibit ka niya ng tinatawag na charisma. And yung charisma, mga kaibigan, yun ang naging power sa maraming tao sa ilalim mo because you make them believe na kaya pang magbago ang buhay. Kaya ako, sa totoo lang, di ba, hindi ako napapagod magsalita sa harap ng mga tao. Although minsan, siyempre, di ba, tao lang ako, minsan nade-drain din ako, minsan na-stress din ako. Wala namang tao na hindi dinadat mo ng ganun, kahit na napaka-positive ko. Dumarating din sa akin yung ganun point sa buhay ko. Pero alam mo, pag natingnan ko na yung mga tao ko, pag natingnan ko na kayo, na nandyan sa likod ko, di ba yung paglingon kong ganyan, sabi ko, grabe, nandito pala yung buong unified. Di ba? Nandun yung the likes of you na maasa na pwede pang magbago. Kaibigan, you need to cleanse yourself. Diba? You need to cleanse your heart. Kasi you will become passionate the moment clear your heart. And leaders, diba? Just like nandito ngayon sa meeting na to. That's why you're being called by your upline because you're the chosen one. Among the groups of the Synergy worldwide, kayo yung few na chosen na nandito ngayon sa meeting. Because gustong pa-realize sa inyo ng mga upline nyo. Diba? How lucky you are na nandito tayo sa Unified. And how lucky you are kasi kasama ka sa napiling na leaders ng Team Synergy. Kaya lang, kahit selected ka na, kahit nandyan yung upline mo, kahit nandito kami, at the end of the day, ikaw pa rin ang mag-decide. Tama mo, ikaw pa rin ang mag-decide. Hindi ako magaling na tao, to tell you honestly. Meron lang akong puso sa tao. Inuuna ko yung ibang tao bago sarili ko. Kaya, nung bata ako, naririnig ko lagi sa mami ko. Lagi niya sinasabi sa daddy ko pag nag-aaway sila. Ikaw, lagi mo nalang inuuna yung ibang tao bago itong pamilya mo. Sila lang lagi inuuna mo bago kami. Alam mo yun? Kasi yung daddy ko, ano siya, presidente ng union. Ano siya, parang, ang tawag doon sa ganon? Basta, presidente ng union. Ganon siya, leader siya ng group. Laging, alam mo, lahat ng problema ng mga tao, sa kanya napunta. Di ba? Kumbaga mas inuuna niya, yung sa amin na binibigay pa niya sa ibang tao. Guys, alam mo, doon ko naman na yung karakter ko. Kaya siguro ganito rin ako. Alam mo yung sa akin na, bibigay ko pa. Diba? Pangtabi ko na, iabot ko pa. Pangpahinga ko na lang, idadagdal ko pa.
Pang-relax ko na lang, itutulong ko pa. Alam mo yung mga kaibigan, kaya minsan, di ba, maririnig natin sa mga tao na nakapaligid sa atin, sasabihin, grabe naman si Sir Manny, grabe naman si Ma'am Chini, grabe naman itong mga uplines na to, sila Ma'am Nor, sila Andy, sila Chini, sila, di ba, sila Moy, diba? Grabe naman itong mga upline natin, alam mo yun, di ba? Puyat na training para sa atin. Kasi alam mo bakit? Ganun ko binild yung mga upline natin. Ganun ko binild yung organization Unified. Yung laki ng Unified, yung attitude na tumatakbo per se sa buong Unified is attitude and character ng iyong presidente. Kaya kung paano nyo ako nakikita, paano tumulong sa mga tao, sa inyo, sa lahat, ganun din yung mga upline nyo. Kasi bakit? Kasi ako yung puno. Kayo yung mga naging bunga. Na sana sa ilalim nyo, ganyan din yung gawin nyo. Kasi alam ko naman, di ba? Sabihin nyo man sa akin hindi. Sabihin mo, napaka-plastic mo o hindi. Napaka-plastic o hindi. Talaga naman gusto mong kumita at magbago buhay mo. Tama, mali. Tama, di ba? Guys, huwag mo unahin kumita para sa sarili. Nanyan. Huwag mo unahin kumita para sa sarili. Unahin mong kumita yung downline mo. Kasi pag kumita yung downline mo, ikaw ang ituturo nun. Tandaan mo, pag pumalo ang check-in ng downline mo, siguradong kasama ka. Pag putok ng grupo niyan, dahil inuna mo sila, guys, tandaan mo, lahat ng heal niya, lahat ng respect niyan, appreciation niyan, mapupunta sa'yo. And yung susunod na i-build mo na linya, mas mabilis ka nang makakapag-build. Mas malaking empire yung mabibuild mo. Kasi alam mo bakit? Nasanay ka na tumulong sa mga tao. And as a leader, di ba? Kaya nga nandito kayo ngayon. Yan yung mga character na meron nung kayo. Naka niyo po? Kasi you need to share kung anumang knowledge meron ka. You need to share kung anumang skills meron ka. Sabi nga minsan, kung ano minsan yung kakainin mo, pinamimigay mo pa para sa mga downline. Bakit? Para makatawid lang. Di ba? Kasi yung makatawid siya ng 1, 2 araw, 1 buwan, nakita niya, di ba, kung paano mo ginawa yon. Kaya yung mga downline mo, they will do the same to their downlines. Hanggang sa bumuha sa ilalim yan, pare-pareho ng gagawin yan. Bakit po? Kasi nakita niya kung paano ka tumulong sa tao. And if you want to become a good leader, di ba, una-una, dapat you lead by example. Tayo nauuna sa training, sa activities, sa pag-hit ng goal, di ba? Lahat, dapat tayo mauna. Tandaan mo, mahirap mauna. Totoo naman yan. Kasi lahat ng stress nasa iyo. Di ba? Lahat ng frustrations nasa iyo. Lahat ng rejections nasa iyo. Di ba? Totoo yun. Pero tandaan mo, sabi nga, kung sino man yung sumusugod lagi pagdating sa pangarap niya, paglabas ng check-in mo, ikaw naman gagastos Paglabas ng kotse mo, ikaw naman magdadrive Pag ginagawa na yung bahay mo, ikaw naman ang na-miss. Kaya kung mapagod man tayo ngayon at ma-frustrate man tayo, kung ano may mga pinagdadaan natin sa buhay, kaibigan, okay lang yan. Kasi at the end of the day, lahat ng results, ikaw naman ang mag-iingat. Nako nyo? Guys, dinaanan ko na yan. Sabi ko nga sa inyo, nalampasan ko na lahat yan Kaya nga, this time around, ang dinidil ko na kayo. Hindi ako makapagpahinga, hindi ako makapag-relax. Di ba? Kasi marami kayong request. Marami kayong gustong magiging mangyari sa system natin. And I'm so thankful and honored na ganyan kayo sa akin kasi you keep on pushing me toward to my limit. Di ba? Dina-maximize nyo yung potential na meron ako. And thankful ho talaga ako sa lahat ng members ko Unified. Kasi alam nyo bakit? Mark my word. Mark my word. Today is 2020 pandemic season. Guys, if you will stay in this company for the next 5 years, diba? Guys, nandito ka ngayon. Leader ka. So, hindi ka naman magiging leader kung wala kang downline. So, definitely may downline ka na, diba? If you are with us in the next 5 years, mark my word, diba? Baka hindi ka pa naman sinyaman namin ni Ma'am Chimi Labuen, nila Angie, nila Moore. Pero mark my word, 5 years from now, tandaan mo, kung nandito ka ngayon sa seminar na to,
isa ka na sa mga multi-millionaire dito sa Unified Products and Services. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Kasi naman bakit? Ngayon pa lang nababaliw ako, na-excite ako sa pwede mangyari kay Unified. Totoo. Grabe talaga. Walang networking na makakagaya sa atin. Promise, wala. Lahat ng gumagaya sa atin ngayon, na gumagamit ng smart money, tirik na yon sa December 15. Why? Kasi nangihiram sila ng system. But sa Unified, we have our own e-cash. E-cash padala and e-cash to e-cash. Grabe, nababaliw ako kasi, alam mo yun, marami akong ginagawa ngayon para sa atin. Marami akong ininvestan. Sa totoo lang, sobra ako mag-invest. Alam nyo bakit? Sabi nga, kung natatanaw mo kung saan ka pupunta, kung natatanaw mo yung pupunta mo, napakaganda at nakaka-excite. Alam mo yun, hindi ka mapakali, di ba? Hindi mo mapagilan sarili mo na, alam mo yung kumilos ng mabilis, kumataw ng mabilis, di ba? Mambaliw ng gusto, kasi ikaw mismo na-excite ka. Di ba? Kasi kung na-excite ka sa mangyayari sa'yo, wala ka sa akin, ibang klase. Katulad na nangyayari sa akin ngayon, hindi ako kumapakali. Kaya sabi ko, God, thank you. Sa dami ng hirap na dinanan ko, sa dami ng, alam mo yun, kaya pala, until ng 2015, di ba, talagang shutdown yung office ko. Alam mo yung umiiyak ako noon, totoo lang, hindi nakikita ng mga leaders ko na umiiyak ako noon. Kasi, siyempre, di ba, hindi naman ko pwedeng pakita lagi. Umiiyak ako, nagtatanong, actually, tinatanong ko si God, sabi ko, ano po ba talaga yung plano nyo? Kasi, nakabet pati pato po ako. Wala naman po akong ginawang masama. Wala naman akong hinangad na masama para sa tao. Kumbaga, nakita ko po itong opportunity na to, itong concept na to na, alam mo yun, pwedeng magpabago ng buhay ng mas maraming tao. Pag ganun pala yung concept mo, pag ganun pala yung idea mo na, alam mo yun, yung you want to help the lives of people, alam mo, may miracle na mangyayari. Kaya alam mo, ngayon yung nangyari kay Unified, after 2015, fly away tayo ngayon. As in, fly away tayo ngayon. Kaya pala ako pinahirapan ng gusto ni God. Kasi tinest niya kung decided ba talaga ako mag-push o hindi. Talaga bang nasa push ko na tutulong ba talaga ako sa tao o hindi? Alam mo, tinest sa akin doon, character. Kasi sabi nga ni God baliwala ang skills. Baliwala ang talent kung wala kang good character. And being a leader, character is very, very, very important. Nakita nyo naman ako, mayaman na ako, pero nare-reach nyo ako. Diba? Minsan madalang lang ako mag-reply sa chat nyo. Sa dami ba naman ang nag-chat-chat. Diba? Pero once a while, nakakapag-chat ako sa'yo ng, okay, hello, hi. Medyo isang araw, may 1,000 yung chat mo. Power, diba? Search mo pa minsan yung nag-chat sa'yo. Guys, grabe yung Unified. Promise, grabe yung Unified. Na-excite ko ako. Kaya sabi ko, grabe to. Kaya pala ako pinahirapan. Kasi ito pala yung mangyayari kayo. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, tumahataw ka, lalo ka dapat matuwa. Kasi papanik ka sa pangarap mo. Yung parang wala na nangyayari, pero tumutuloy ka para pang hapit ka na. Na-experience mo ba yun? Di ba? Parang pag mupo ang ganyan bigla sa isang table, gaganyan-ganyan ka. Titig ka sa malayo, tapos tinanong mo, ano kayang gagawin ko? Tapos wala ka maisip. Tama mali. Guys, yung sabihin nun, binabatak ka na. Binabatak ng isip mo. Tandaan mo, our mind, di ba? Napakalupit niya mag-observe ng data. Minsan yung isang bagay na kala mo hindi mo masasolve. Suddenly, masasolve mo. Ganyan yung utak natin. Kaya kung nakita mo na yung future mo, yung bagay na pwede mangyari sa'yo, dito sa business natin, kaibigan, huwag ka na muna magreklamo. Kasi alam mo bakit? Pag nauna ang reklamo sa katawan mo, ibig sabihin yan, pawala ka na. Pag nagsimula ka na magbilang
ng pagod at puyat mo at meeting. Ano ba yan? Si Apple, meeting na naman. Ano ba yan? Training na naman. Ano ba yan? Recruit na naman. Pag nagsimula ka ng ganun, huwag kang mag-alala. Pawala ka na nun. Diba? Sabi niya, ay, hindi ako yun. Huh? Sige, hindi na ikaw. Yung katabi mo. Diba? Tandaan mo, paglaman ng isip mo yan, masasabi mo yan sa talk mo sa downline mo. At mararamdaman ng downline mo yan. Kasi nararamdaman nila next door. Guys, kung hindi ka anak ni Henry C., ni Lucio Tan, si Gokong Wei, kaibigan, yung networking yung para sa'yo. Nakuha mo, itong networking para sa'yo. At ang good news dyan, nasa pinakamagandang kumpanya ka ngayon. Diba? Unified Products and Services. Imagine mo yung residual income natin na yan. Naku, konti na lang yan. Diba? Marami na akong ina-credit ngayon na store. Marami akong ina-credit ngayon na stores na traditional. Ang goal ko hanggang next year, 10,000 units yon. 10,000 outlets nationwide yon. Nakamassive ako ngayon. So later on, hindi nyo nagagamitin yung ibang remittance dyan. Ikas to ikas na lang tayo, kaya yung residual income nyo. Uulan talaga yan. Maniwala ka sa akin, babaha ang residual income nyo. Yan ang regalo ko sa lahat ng members nyo. Tandaan mo, yung Unified na build ko, hindi para kay Manny Pascual lang. Hindi ito na build para sa Unified lang. Yung Unified na build to, para sa mga katulad mo. Katulad natin, na nakakita pa ng opportunity o ng chance na pwede pang magbagong buhay na. Kaya, kung napapagod ka ngayon, kaibigan, okay lang yan. Sabi nga, itulog mo lang yan. Mamaya-maya, pawi na yan. Diba? I-relax mo lang yan. Mamaya-maya, may energy ka na naman. Pero yung ma-realize mo na mawawala ka kay Unified, dahil sobrang ganda, na-stress ka, wala ka nang ginawa kundi mag-comment sa lahat ng post ng negative, ibig sabihin nun, bitter ka. Tama? Kasi kung alam mo maganda yung pinuntahan mo, bakit mo pa maalala ang Unified? Sabi nga kung meron kang girlfriend ngayon at naaalala mo yung ex mo, sabihin, mas mahal mo yung ex mo kaysa sa current girlfriend mo. Diyos! Tama, mali. Tama, di ba? Mark my word. Network industry ang ginagaya ngayon. Unified. Tama? Traditional industry ang sinusundan. Unified. Both ends meron tayo ngayon. Imagine mo how privileged we are having this kind of business. Kaya sabi ko, hindi naman mag-o-offer si C ng residual income sa'yo. Hindi ka naman ipapartner ni Wes. Wes, di ba? Di ba? Hindi ka rin gagawing partner ni B. Di ba? Pero kay Unified, welcome ka kasi part tayo ng sistema. Sa bawat businesses, products na ginagawa ko dito, lahat tayo part ng sistema. Ibig sabihin, you're not just a user, but you're not just a client, but you are part of the system. Sabihin, ngayon ang inaataw natin yung networking. Sooner or later, masasaturate natin yan. Alam mo, malupit yan pag nasaturate natin yan. Di ba, yung ibang company malungkot, tayo masaya. Alam mo bakit? Lalo na kayong mga masisipag. Lalo na kayong mga leaders na talagang binibuild yung grupo sa ilalim. Kasi, ito na huling networking yung friends. Hindi ka na magne-networking at hindi ka na rin mag-work. Alam mo bakit? Doon sa umaapaw at umuulang residual income lang na ibibigay sa atin ng Unified. Maniwala ka sa akin. Later on, pag nagkwento ka, ganito na lang, oh. Saan ka? Unified. Ha? Unified ka? Diba dyan yung may lagi kayong may income sa ganito? Oo. Kumahataw ka ba? Hindi na nga eh. Kasi nagbabayad na lang sila ng bills, nagre-remit na lang sila, bibili ng ticket. Diba? Nagkaganito. Alam mo, later on, namamasyal ka na lang. Libre ticket mo, libre hotel mo, nag-grocery ka, libre kasi galing sa rikas mo. Alam mo yung mga ganong sitwasyon? Guys,
Dapat nakikita nyo yan. Napipicture nyo yung pwedeng mangyari sa inyo 5 years to 10 years from now, doon unified. Guys, yung business natin, this is the business of the century. Kaya dapat ngayon pa lang, you step up. Di ba? You show sa lahat, sa madlang people, na ikaw ang isa sa mga leader, haligi ng unified products and services. And everybody will be proud of you. You know why? Because kayo ang nakita nila na nagtaguyod ang unified. Kaya ngayon, sa ilalim mo, sa organization natin, sa damakmak ang mga taong yumaman dahil sa inyong mga leaders na nagtiwala sa concept at sa business ng unified products and services. Kaya huwag ka mapagod. Sabi ng iba, nakakapagod yung unified kasi ganyan. Alam mo, kahit saan ka pumunta, nakakapagod. Lalo pag mag-empleyado ka. Lalo pagka-supplement lang pupuntahan mo. Ma-stress ka. Kasi sa unified, magpe-present ka pa lang. Good morning. Ay, alam ko na yung unified. Gusto ko yung may international ticketing. Tama? Ganong kalupit yung company natin. Kaya palakpakan natin si God. Grabe si God. Di ba? Grabe siya. Grabe yung blessing na binibigay sa atin. Kaya tandaan nyo, we need to share sa mas maraming tao pa itong beauty ng business natin. Alam mo bakit? Kasi binihiyaan niya tayo. Kayong mga leaders na nandito ngayon, alam mo ba, gaano kayo kabuenas? Kasi nung tinawag lahat, kayo ang nauna. Alam mo ba yon? Tinawag lahat, kayo ngayon ang nasa una. Imaginein mo, saan nagsimula ang Unify? Sa Pilipinas. Yung version 3 natin, cascading market nun? Guys, global, international arena. Kaya yung kinikita nyo ngayon, yung network nyo ngayon, wala pa yan. Wala pa yan. Wala, kaya nagilabutan ako. Lahat ang dapat tumayo, tumatayo na. Grabe, na-excite talaga ako. Kaya, very grateful ako. Kaya hindi ko makuhang maipagyabang yung Unified. Promise. Hindi ko siya maipagyabang. Kasi talagang, alam mo, sabi ko, kailangan maging mabait ako at maayos ako kasi mabawi inigan sa akin yung opportunity na ito. Alam mo bakit? Dinisign niya talagang ako ang nandito. Alam mo bakit? Kasi ganito ako kahapon. Kasi marami akong tao may inspire. Marami ang tao kung mababago yung mindset at mapaparealize na pwede pang magbago yung buhay. Kaya tulungan niyo ako na ikalat sa mas maraming tao itong opportunity na to. Ikalat pa sa mas maraming individual na nag-aanap, umaasa pa na pwede pang magbago ang buhay. Kaibigan, hindi po namin kaya na hanggang. That's why nandiyan po kayo, mga leaders. Nandiyan po kayo para tulungan kami na ikalat itong magandang balita na to sa mga taong nangangailangan. Marami pa pong tao na nag-aantay ng ating opportunity. Kaya lang kaibigan, ngayon pa lang dapat meron kang power plan. Kasi the more you love people na magbagong buhay, yung result mo, mas lalo. Kaya, sa lahat ng discuss sa Edmond kanina, di ba yung gratitude, attraction, di ba? Pag yung character mo, maayos. Pag may love ka sa mga tao, guys, tandaan mo yung success, mas mabilis dumating sa iyo. Katulad ng nangyayari sa akin. Di ba? Hindi ko inisip yung sarili ko. Ang inisip ko po. Kaya sana, ngayong gabi nito, kami ni Sir Edmund, with your uplines. Okay. Napaisip namin kayo. Kung yung mga dapat yung baguhin sa buhay nyo, yung dapat yung i-adjust. Grabe kayo, 514 pala kayo rito. Huwag niyo akong baliwin. Binabaliwin niyo ako eh. Takpan mo nga, ayoko makita yung number. Nalampasan tayo Tayo po, dami namin friend. Sino 514? Tumataas pa. Binibidaan. Synergy, iba ka. Parang gusto na naman ako mag-talk nila Jimmy tsaka nila Nora. Ayoko na nga. Kami na ang top 1 to 20 press. Marami nang nawala. Yes! May rason, friend. Ay, Top 1 to binabaliw 20 talaga press. ako Para pag sinasabi niyo, press, humataw ka pa, press. Ayaw niyo ba ako mamahiga? Press, wala pa kung may rito. Press, maraming salamat. We love you. Thank you, friend. Dito Hanggang dulo, kami, press. press. Dito Hanggang kami. dulo. Lagi nga sinasabi sa akin ni pare. Together, synergy. Hindi ka ba papagod? Grabe yung We work Sino hindi together. pagod? Diyos ko naman. Pagod na pagod ako.
Kaya lang every time nakikita ko yung ngiti, di ba? At emosyon ng mga members natin. Hindi ko kayang mamahinga. Hindi ko kayo kayang iwanan. Hanggang dulo, pres. Hanggang dulo. Yes. Tandaan nyo, sabayan nyo lang kami sa biyahe. Sabayan nyo lang kami. Diba? Magpahawa ka lang sa upline mo. Ulitin ko, Hanggang sa walang hanggan. magpahawak lang kayo sa upline. Magpahawak lang kayo. Hindi ka niyan ilalaglag. Hindi ka niyan iiwanan. Kasi, Kapit na apply. the more na nagpapahawa ka sa kanila, at pinapakita mo yung grit mo, yung passion with commitment mo, kaibigan, mas lalo ka nilang uunahin. Sa rami nyo, hindi naman kayo kaya lahat unahin. Pero, mark my word, pwede nila kayong tulungan. Kailangan nyo lang mag-decide. Ako nyo, hindi madali, mahirap, pero sa taong desidido, yung mahirap, unti-unti siyang dumadali. Ako nyo? Kaya tonight, no, I hope nakapag-share kami sa inyo kahit konti ng, alam mo yun, para kumurot sa puso mo. Kasi yun naman talagang goal namin. Kurutin yung puso mo at pa-realize sa'yo na hindi ka dito nag-iisa. Kasama mo kami sa buhay. Ako nyo? Kung saan man nakarating yung mga upline nyo, yung resultang nakuha nila, nauna lang naman sila sa inyo. Pero sabi nga yung nauna, alam kung paano dinaanan yun. Ibig sabihin, kayo naman yung kasunod. Okay? So, Ma'am Simi, no? Ma'am Angie, Mardy, the rest of the leaders, I hope nakapag-share ako sa inyo ng konti. Ha? So, magkita-kita ulit tayo next month. Ako, tingin ko next month, baka 700 na to, Chini, ha? Grabe ka. Last time, 450. Ngayon, 570 ko. 520. Grabe. Ha? 20 na. Times Check 2. mo na nga ulit yung leaders meeting natin ng AXN. Abulin natin to. Abutan na namin yung 400 eh. 518 to eh. Ha? Next month, pres. Ano na? Ano? Next month, 1,000 na. Times 2. Sabihin mo, mag-double time sila. Thank Grabe itong organization. Thank you, Pres. Thank you. Grabe yung organization nyo. Congratulations alam mo, if you're a member of Synergy, you should be glad. Should be glad and Gabi na. thankful. Kasi markado na nila yung sistema. Yung format, alam na nila. Kung paano nila kayo tutulungan. Sunod na lang kayo. Ulitin ko. You need no more chocolates. Pahawak na kayo sa upline. Ha? Thank you, Madaling friends. tulungan yung mga taong gusto. Mahirap yung mga taong ayaw. Oo mo? Ulitin ko. Madaling tulungan yung mga taong gusto at humble. Kaysa sa mga taong piling magaling na namang results. Sabi nga, paano mo malaman kung magaling ka? Unang-una, marami kang natulungan tao sa ilalim. Pero pag ikaw lang, sabihin, meron ka pang i-adjust. Okay? Ulitin ko, magpahawak lang po kayo. Hindi po kayo bibitawan ng upline nyo. Hindi po niya kayo ililigaw. Tuturo po sa inyo yung tamang daan para magbago yung mga. Okay? So, with that, Mansini. Moy. Risa. Pres. Thank you, Press. Thank you, Press. Diba, nandiyan si Ruth kami na nakapagod. Salamat po. President. Salamat po. Thank you, Press. Thank you, Press. Thank you, Press. Thank you. Salamat po. Wala kayo mga pres. May palapot daw. Thank you. Thank you, Press. Bye. Thank you. Ingat. Bye-bye. Ingat Thank you, Press. Thank you. Thank you so much. Press money. Bless you, Press. Thank you. Thank you. Bye po. Salamat. Press money. Bye-bye. Salamat, friends. Grabe. Maaga po. Grabe, Press. Kinilabutan po kami sa mga sinasabi niyo. Good morning. Thank you po. Thank you.
Thank you, Press. Thank you, Press. Thank you po. Thank you. Dito, Energy Cavite, Asunta de Rossi ng Cavite talaga. Pagkaro Santos. Synergy. Love you, Press. Ayun ba si Ma'am Casey, oh. Thank you, friends. Ay, dami, oh. Si Ma'am Lovely. Nandiyan ba si Ma'am Lovely? Thank you, Press. Nandiyan na kayo yung ano, ha? Si Arian, Thank you, nandiyan ba si friends. Arian? Si Arian, nandiyan? Nasa live si Arian. Ah, signal. grabe, no? Ha? Kita-kita ulit tayo next month, ha? Ayan, ako, yung partner ko sa UAE, si Joel Labal. Dara, bukas boy. Ayan, si Onji, ano? Hindi ko kayo kilala, pasensya na po kayo, hindi ko kayo lahat mabanggit, ha? 700 po kayo, baka bukas hindi pa tayo tapos. Love you all, I love you all, ha? Oh. Thank you so much po, Press Money. Love you, Press. Salamat po, Press. Love you, friends.